Madalas po natin nadidinig ito, ang salitang wow heaven. Nung nag-birthday kayo, nakatanggap kayo ng iPhone 14. Full pay. Ano, anong feeling? Wow! Heaven! Grabe. Nagka-jowa ka kanina. Example naman, example lang. Anong feeling? Wow! Heaven. Grabe. Hindi ito yung heaven na pag yung mga siga-sigarilyo, yung vape ka, ang feeling, wow, hindi po yung wow heaven, ha? Alam niyo po, nakapasa ka sa exam? Tinanggap ko sa work, si Rachel. Natanggap sa work? Wow, heaven. Grabe. Alam niyo po, madalas po natin didinig po yun, mga Light the Blazers. Pero ano ba ang heaven? Ano ba ang heavenly culture? Ito po ang ating pag-uusapan, heavenly culture sa Biblia. Sa Tagalog po, mamumuhay po na panglangit. No? Living in heavenly culture. Mabuhay po tayo. May takot sa Diyos. Amen po. Naniniwala po kasi ako na heavenly culture po, hindi po ito yung pagandahan o pag-aangan ng buhay. Naniniwala din po ako, let the base, ang heavenly culture po, ang living in a heavenly culture, hindi po ito yung pasarapan ng buhay. Amen. Hindi po ito yung pagalingan. Hindi po ito pagalingan. Ang heavenly culture po, living in heavenly culture, is paayusan ng buhay. May nakakakita man o wala, paayusan ng buhay. Palinisan ng buhay. Amen. Pagandahan ng buhay sa mata ng Panginoon. Hindi po ito yung maganda ka lang sa mata ng ibang tao, pero hindi ka maganda sa mata ng Panginoon. Hindi po. Dapat po maganda ka sa mata ng Panginoon at mata ng tao. Totoo po ba yun? Kasi mag-reflect po si Jesus Christ sa buhay mo. Choose to live by faith. Let the place. Choose to live by faith. Sa Tagalog, mamuhay po tayo ng may pananampalataya. Basic reminder po sa bawat isa. Without faith, it is impossible to please God. Sabi sa Bible. Sa takbo ng buhay po natin, hindi po yan smooth na takbo o lakad. Sa lakad ng buhay po natin, hindi po yan dire-diretso lang. Sometimes po nadadapa, sometimes susugatan. Minsan nga, hindi mo na kaya maglakad eh. Gumagapang ka na lang eh. Totoo ba? Sa buhay natin, gapang ka talaga minsan. Hirap ng financial, emotional, ano pa ba, mentally. Sa generation nyo po, ang taas po ng anxiety and depression. Amen. Kaya naman po, ang buhay po natin hindi po madali. Hindi po yan ganun ka-smooth, hindi po ganun ka-easy. Pero kung ikaw ay namumuhay na may pananampalataya, kayang-kaya mong mamuhay, kayang-kaya mong maglakad. Wala naman pong masama, like the base na magkaroon ka ng maraming pera. Huwag po kayo maniwala sa sabi-sabi na the money is root of all evil. Hindi po. The love of the money is the root of all evil. Hindi po masama ang magkapera, hindi po masama na yumaman ka, hindi po masama na maging malakas ka. Amen? Pero wag po tayong dedepende dyan. Sabi po dito, dumepende po tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Very basic lang po pag-uusapan natin is, is a reminder to each and every one of us. Kasama po ako dito. Mamuhay po tayo na may pananampalataya. Right up this? Amen. Alam ko po, this is the last Sunday of this month, August. Next is September na. Gusto ko sabihin po, tapusin po natin ang August nang meron po tayong pananampalataya. Matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Choose to live by faith. Nalulugod po ang Panginoon sa ating pananampalataya. Amen? Nalulugod po si Lord pag mataas yung pananampalataya mo sa Kanya. Choose to live by the Word of God. Mamuhay po tayo ng may, alam yon, ng may salita ng Diyos. Your word is the lamp for my feet and light on my path. Grabe. Ang salita pa ng Panginoon ay ilaw sa ating buhay. Paano mangyayari pag walang ilaw yung motor? Nag-drive ka sa gabi. Ano pwedeng mangyari? Samplang, mapahamak. Ganun din po pala tayo mga Christian. If we don't have the Word of God, wala tayong ilaw sa ating buhay, pwede po tayong mapahamak. Amen? Pwede tayong madapa, pwede tayong mapahamak. Kasi the Word of the Lord is the lamp, is the light ng ating buhay. Amen? Tayo po mga kabataan, bilang isang Kristiyanong kabataan, huwag po nating hayaan na mawalan po tayo ng salita ng Panginoon. Pag hindi po tayo namuhay, nang wala pong salita ng Diyos, pwede po tayong mapahamak, sabi ko nga po kanina, sa ating mga ginagawa. Amen? Sa ating schools, sa ating marketplace, sa ating work, sa desisyon mo sa buhay, pwede kang mapahamak. Darating po sa point na magde-decide ka, magkakaroon ka ng desisyon.
Amen? Kailangan alam mo, matibay ang word of God sa buhay mo. Kasi dapat alam mo yung tama sa mali. Kailangan may word ng Panginoon. Amen. Ano pa? Sa ating mga kinikilos, sa ating mga plano, kailangan kasama ang word ni Lord. Ang gusto pong sabihin po sa atin, tayong lahat, youth, lahat of Blazers, magkaroon tayo ng connection sa Panginoon using the word of God. Kasi yung relasyon po natin sa Panginoon ay isa sa mga importante. Very important po ito para sa Kanya. Amen? Importante po na mamuhay po tayo sa salita ng Panginoon. The Bible or the Word of God also teaches us to love the people around us. Sabi po ni Pastor Kong last Saturday po sa City Harvest Church, the Bible is the Word of love. Sabi mo nga, Word of love. Dahil the Bible teaches us how to love the lost, loving the people around us, kahit na masakit pa o mahirap ang mahalin, nasaktan ka man yan, mahalin mo yan. Amen. Tuturuan po tayo ng Biblia na magmahal ng tao. The Bible teaches us how to love the people, how to love the church, how to love the enemies, how to love our family. Alam niyo po, from Genesis to Revelation, the first book and to the last book po ng Bible, tuturuan po tayo magmahal. The Bible teaches us the power of God, yung power ng Panginoon. God gave us the authority through Christ Jesus. To deliver the oppressed, ano pa? To heal the sick. The Bible teaches us how to become holy. The Lord says, be holy for I am holy. Amen? Holy in the eyes of God. Being holy teaches us how to be clean. Para maging malinis po tayo sa harapan ng Panginoon. Mahirap pong mag-ministry kung una po sa lahat, meron po tayong mga maruruming puso. Choose to live by the Holy Spirit. Mamuhay po tayo na may banal na Espiritu. Sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pamumuhay ng panglangit ay dapat kasama ang banal na Espiritu. Kailangan mong i-acknowledge ang banal na Espiritu sa buhay mo. Amen? Amen. Praise the Lord. Iba po kasi pagkasama ang banal na Espiritu. Iba. Yung buhay mo nagiging nakaka-bless. Yung buhay po natin, talaga naman nagre-reflect si Lord. Amen. Alam niyo po si Jesus Christ noon, lahat po ng ginawa po niya, the miracle, yung mga pilay nakakita. Tama ba? yung mga bulag nakakita, mga pilay nakalakad. Sino yung best friend ni Jesus? Binuhay niya? Si Lazarus. Kala ko si Zacchaeus eh. Si Lazarus. Kasama niya ang banal na Espiritu. Amen? Sabi rin po sa Bible, bago po umakyat si Lord sa langit, iniwan po niya ang banal na Espiritu sa atin. So alam niyo po, totoo lang, Light of Base, hindi naman po nawala ang banal na Espiritu sa atin eh. Minsan po, di lang po natin siya pinapansin. So every time po, kung gusto po natin mamuhay ng panglangit, importante po sa atin na isama po natin ang banal na Espiritu. If you want to live in heavenly culture, choose to live by godly counsel. Piliin po natin mamuhay sa mga payo ng mga Diyos. Sino po ito? Mga leaders po natin, mga pastors, mga life coaches, mga mentors po natin. Very important po na meron po tayong mga mentors sa ating mga buhay. Proverbs 11:14, sabi po dito, when no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Importante po sa atin na magkaroon po tayo ng mga godly counselors sa ating mga buhay. Light the Blaze. Gusto mong mamuhay ng panlangit? Palibutan mo yung sarili mo ng mga maka-Diyos na kaibigan, maka-Diyos na mentor, maka-Diyos na leader. Amen? We must have a godly counselor sa ating mga buhay. Ito yung mga pastors po natin, mga life group leaders po natin, mga life coaches po natin, mga mentors po natin. Sila po yung mga taong hindi kayo iwan sa mga pinagdadaanan mo. Pinagdadaanan po natin. Amen. Sila yung hindi ka hayaang magkamali. Amen. Sila yung mga mentors po natin talaga naman walang ibang gusto kundi mapabuti ang ating buhay. Amen.
Ang gusto lang po nila ay mapalapit po tayo sa ating Panginoon. Sila yung mga leaders po natin na talaga ang lakas ng loob na i-correct ka. Totoo lang. Mahirap po mag-correct. Amen? Mahirap mag-correct. Pero ang lakas ng loob ng mga leaders na yan, di ba? Iko-correct at iko-correct ka yan. Pero mahal ka pa rin yan. Siyempre naman. Sabi po dito, no matter how good we are, we need godly counsel. Kahit gaano po tayo kagaling sa buhay po natin, kailangan po natin ang bawat isa. Yung mga godly advice po nila, kasi hindi po natin alam kung kailan po tayo manghihina spiritually, emotionally, mentally. Palibutan po natin ang ating sarili ng mga godly counselors. Mga maka-Diyos na kaibigan. Safe po tayo pagkasama po natin ang mga maka-Diyos na pastor, na life group leaders, mentors, coaches. Amen po. Nampalataya. Number 2, choose to live by the Word of God. Mamuhay po tayo ng may salita ng Panginoon. Number 3, choose to live by the Holy Spirit. Mamuhay po tayo ng may banal na Espiritu. And number 4 po, choose to live by godly counsel. Ngayon po, gagawa po tayong gesture. Tatayo po tayong lahat. I invite all the leaders sa harapan. Amen. Punta po lahat ng leaders po sa harapan. Kung ikaw ay life group leader, kung ikaw ay mentor, coaches. Amen. Alam niyo po, sila po yung mga leader po natin na talaga naman, ilalaban ka. Hindi ka hayang hatakin ng demonyo. Amen. Sila yung mga leaders natin na talaga naman kahit may mga problema yan, kahit may mga pinagdadaanan yan, kahit minsan heartbroken pa yan, hindi ka nakakalimutan. Amen. Alam niyo po, madalas po tayong pinagpe-pray ng ating mga leader. Madalas po tayo tinatabik ng mga leader. Pero pwede ba sa oras na ito kung dyan ang leader sa harapan, pwede ba tapikin mo, yakapin mo, appreciate mo. Ini-encourage ka niya, i-encourage mo naman sila ngayon. Grabe. Let's appreciate our leaders. Let's appreciate our pastors, our mentors. Amen? Napapagod din yan sila.